Are you okay with this topic? Kasi kung ayaw nyo, pwede kong palitan. Let's talk about purgatory if you want, no? What is the love of God? Let me borrow from Isaiah, chapter 43, verses 1 and 4. I will get this from Isaiah. Isaiah is in the Old Testament. I will be talking about only the love of God in the Old Testament. Imagine the New Testament. Grabe. And we are in the New Testament. So kung itong Isaiah 43 ay kikiligin ka na, grabe pa ngayon yung katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Isaiah 43 verses 1 and 4 says, "But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Because you are precious in my eyes, and because I love you." What is the love of God according to Isaiah 43? First is this, that God's love is very creative. Malikhain po ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang pag-ibig niya kahapon, iba na naman ngayon. Iba yung kahapon, iba yung ngayon. The Bible says they are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. May kumakain ba sa inyo ng panis? Yung talagang, ay, salamat na panis. Yung pag-ibig ni Lord, kahapon yun, panis na yun, hindi na niya ulitin nga, iba na naman ngayon. Bukas, iba na naman. Kaya sana nakikita natin every time we open our eyes, we will realize that this is another way of God loving us. It is new every morning. The love of God is creative. Look at how beautiful creation is. Napakaganda ng nilikha ng Diyos. Last October, I brought pilgrims to Europe, Marian pilgrimage. We went to Fatima, grabe experience. We went to Lourdes, grabe. Pero pumunta rin kaming Rome. Pumunta kami kay Padre Pio. Nakita namin ang Santo Papa. The Pope, we saw the Pope. Ganito lang kalapit. Grabe. We were so blessed. Pero may isang kwento pa. Pumunta rin kami ng Switzerland. It is part of the pilgrimage. Because the pilgrims told me, brother, si Mama Mary, namasyal sa Switzerland. Naniwala naman ako. So punta kami sa Switzerland. At alam niyo kung saan kami doon? 4 days kami doon. Saan kami pumunta? Yung holy place ng crash landing on you. Alam na ng mga Chloe fans dito yan. Ha? Yung lake, alam nyo yan, ha? At saka yung tulay na bakal, punta kami doon. Grabe. Tapos Switzerland, if you ask any European, what is the best place? They will tell you it's Switzerland. So we were there for 4 days. We were looking at the beautiful creation of God. Tapos mamaya, nagla-lunch kami sa taas ng bundok na ang bintana namin ay Swiss Alps. Ganun lang naman. Kanina nag-lunch ako sa Tagaytay. Kumakain ako, ang view ko, Tagaytay. Kasi may talk ako after, dito ako magla-lunch. Pero nung nasa Switzerland, ang view ko, Swiss Alps. Pagkatapos namin mag-lunch, lumabas kami ng pinto ng asawa ko, batuhan kami ng yelo. Ganun lang naman. Pero alam nyo, kahit anong ganda nun, alam niyo yung sinasabi nung ganda nun, mas maganda ka pa dito.
You are more beautiful than the most beautiful creation of God. That is the love of God talking to you, telling you, you are beautiful. Kaya please, from now on, huwag kayo maniniwala na pangit kayo, ha? Walang pangit na nilikha ang Diyos. Amen? Gusto niyo ng proof na walang pangit? Taas niyo kamay niyo kung katabi niyo pangit. Takot niyo lang. Diba? Walang pangit na nilikha ang Diyos. The love of God is telling you, you are beautiful. Why? Why is it important? Because, eto na, ang bagay sa maganda, maganda. Pero pag ang feeling mo pangit ka, anong bagay sa pangit? Basura, kasalanan. Kaya pag nagpalit ang tingin mo, ang bagay sa akin ay maganda, hindi mo tatanggapin yung kasalanan. Ang dumi niyan eh. Hindi yan tama. Kaya ako tuwan-tuwa ako sa Gawad Kalinga. Alam niyo yung Gawad Kalinga? Yung papagandahin nila yung mga bahay ng mga tao. Pipinturahan nila. At alam niyo, nung ginagawa na itong Gawad Kalinga, sali rin kami dyan. Dami namin napatay yung mga bahay. They were telling us, grabe, nung ang ganda na nung bahay dito, maganda yung kalye, ang kukulay ng mga bahay namin, ang gaganda ng kulay. Yung mga masasamang tao, umaalis. Bakit? Hindi daw sila bagay doon. Pareho-pareho yun. Pag naniwala kang maganda ka, alam mo kagad, sin doesn't suit me. Hindi sa akin bagay ng aaway. Hindi sa akin bagay ng chichismis. Hindi sa akin bagay na ninira ng tao. Hindi bagay sa akin ang magnanakaw. Bakit? Ang ganda kong to. Kaya the love of God is telling you, you are beautiful. You are actually wonderful. You are amazing. Just the way you are. And this is God telling you every day, pag nakita niyo yung araw, pag nakahinga kayo ng malalim, tapos naamoy niyo yung kape ng kapitbahay. Tapos ang lakas ng wifi ng kapitbahay. God is telling you, I love you. My prayer is that your eyes will see it every single day, including the days that when you are down, na pag ikaw ay nakahiga na sa lupa, rock bottom, yun ang dalangin nating lahat, na kahit doon, maramdaman mo, kasama mo ang Diyos at mahal ka ng Diyos. Can you put your hand upon your heart, everybody? Can you say this with faith? I am beautiful. Wag nyo lang sabihin nyo na. Sabihin nyo talaga sa sarili nyo. I am beautiful. I am wonderful. I am amazing. Tapikin nyo yung katabi nyo, sabihin mo, you are amazing. May mga naka-counseling ako or coaching na mga women, some of them are really beautiful women. Yung talagang head-turner, magaganda hong babae. May rules kami mga preachers. Pag ang counseling mo or coaching mo ay babae, opposite sex, ako pag ang counseling ko babae, hindi kami pwede sa private room. Delikado yan. I need to protect myself. Doon kami sa public place. Para walang masabi yung mga tao. Bakit nakasaradong yun? So doon kami. So kung meron akong coaching at counseling na babae, magkikita kami sa coffee shop. Ito ha, I'll tell you some of them, really beautiful, but I'll tell you their story. 4 o'clock ang counseling. 3:45, nandoon na ako. Naghihintay. Tapos may mga taong iba, nagko-coffee. Tapos darating itong magandang babaeng ito. Alam niyo kung gaano kaganda? Pagbukas ng pintuan ng coffee shop,
lahat ng tao tigil. Tigil lahat. Pati blender tumitigil. Ganong kaganda. Lahat sila nakatingin sa kanya. Ganda eh. Tapos lalapit sa akin. Paglapit sa akin, lahat sa akin na nakatingin. Sugar daddy. Tapos pag upo, ang coaching po ay different sa counseling. Ang counseling, you give advice. You listen and then you give advice. Ang coaching is different. Coaching, you only ask questions. And let the person answer. Because he or she will only follow their own answers. So ang trabaho ng coaching, magtanong ng tama. Coaching ito. So pag upo pa lang, first question, why are we here? Bakit tayo nag-uusap ngayon? Alam mo, sasabihin nila to, magagandang babae. Kasi po, my life is a mess. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Next question, why do you say your life is a mess? Ako, maririnig nyo itong mga sagot. Magugulat kayo, kahit ako talaga gulat na gulat. Hindi ko lang pinapakita sa muka. Sasabihin, magulo ho ang buhay ko kasi pumatol ako sa may asawa. Alam niyo, sa loob-loob ko, my gosh, ang ganda-ganda mo. Ang daming binatang papatol sa iyo. Bakit ka pumatol sa may asawa? Yung isa, my life is in a mess. Why? Kasi po, ako'y takantaka. Yung mga ex-boyfriends ko, lahat sila addict. Ito ngayong boyfriend ko ngayon, addict pa rin. Alam niyo, sa loob-loob ko, gusto ko sabihin, huwag kang pumatol sa addict. Walang pera yan. Pusher ang patulan mo. Pero hindi ko sinabi. Yan talaga. Diba? Tapos tatanungin ko pa rin. Tanong. Ito yung bottom line. You will be surprised by the bottom line. Why? Why is your life a mess? Ito po ang sasabihin. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Kasi po, ang pangit-pangit ko. Pag sinabi nila yung ang pangit-pangit ko, naiinsulto ako. Sa loob-loob ko, kung pangit ka, ano pa kaya ako? Ano pa kaya itong katabi natin dito? Nadamay pa yung iba eh, no? Ang pangit-pangit ko. So my job is to bring out the truth that they are beautiful. And believe you me, itong mga to, nung nakita nilang ganda-ganda nila, nagbago yung buhay. Nagbago yung buhay. Minsan nami-mix ko yung coaching and counseling. Hindi ko mapigilan, counselor ako eh. Tapos coach, licensed coach ako eh. Pero may kinuwento ko sa kanila that really changed them. I will tell that story at the end of my talk so that you will understand the true love of God to you. But again, my dear friends, this is the love of God. He is telling you that you're amazing. Ang galing ng Diyos. Tingnan niyo yung mata natin. Nasa taas. Para makita natin ang ganda ng nilikha niya. Imagine niyo kung ang matang ito, sabi ni Lord, wag dyan, ilagay sa kilikili. Paano tayong lahat ngayon? Nakaganyan. Pag inantok ka, halatang halata. Diba? Pag sinabi sa'yo ng kaibigan mo, beautiful eyes nga, galing ni Lord. Dito sa taas. Tingnan niyo yung ilong. Tingnan niyo nga yung ilong ng mga katabi niyo. Nahanap niyo ba? Imagine niyo kung ang desisyon ni Lord, ang butas ng ilong wala sa ilalim, sa ibabaw. Ang butas ng ilong sa ibabaw, pag umulan, lunod ka. Pag umulan, ang takbo mo, ganun. Ang galing ni Lord, wag dyan. Sa ilalim. Tingnan niyo ako. Ano ito? Anong tawag po rito? Kilay. Ang galing ni Lord. Nilagay niya yan to protect our eyes from sweat. Yung pawis, pag pinawisan ka, ikakabig yan dyan. Kanina yung talk ko, my gosh, Tagaytay kami, nagtutok. Marami pa sa inyo yung audience ko. Wala akong electric fan.
Kaya wala akong kausap sa harap. Lahat sila nasa gilid. Kasi nandun yung electric fan. At nagpasalamat din akong lumayo sila sa akin. Mahirap akong pawis. Lumalabas ang dugo namin yan. Pero alam nyo, hindi man lamang nasaktan yung mata ko sa pawis ko, ha? Kasi ikinakabig nito. Ang galing ni Lord. Kaya lang yung iba sa atin, tinanggal yan. Hay. Kaya palaging masakit ang mata mo. Takang-taka ka pa. Ginawa mong tattoo. Buhok yan. Galing ng Panginoon. Oh, let me tell you a biblical theology. Genesis chapter 1. When God created everything, He said, "Let there be light." There was light. "Let there be fish. Let there be animals. Let there be stars. Let there be," yung salita. But when God created man, He did not say, "Let there be." He said, "Let us create man in our image and likeness." Ang tanong, bakit us? Sino ang kausap ni Lord? Pag-isipan niyo. Sino kinakausap ni Lord? Angels? Sinabi ba ni Lord, "Let us create man in our image"? Sabi niya sa mga anghel. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha bang anghel yan? Malayo, di ba? Di ba? So hindi pwedeng anghel. Hindi natin kamukha ang anghel. Hindi kausap ni God the Father ang angels. Second answer could be, ang kausap niya, Holy Trinity. The Holy Spirit and Jesus. Silang tatlo nag-uusap. But if you really think about it, who wrote Genesis? Not a Christian, not a Catholic. The one who wrote Genesis is a Jew or are Jews. And ang mga Hudyo, monotheistic God. Isa lang ang Diyos, hindi Trinity. So mali. Anong sagot? Gusto niyo malaman ang sagot? Pilitin niyo ako. Sabihin niyo, please. Luhod kayo, luhod. Ito po ang sagot. Do you talk to yourself? Do you talk to yourself? Yes. Whether we like it or not, we talk to ourselves more than we talk to others or to God. Mas kausap natin ang sarili natin kaysa kanino man. Ngayon, kinakausap mo sarili mo. Anong sabi mo? Tama yung Bombay. Pero sana pagkausap niyo sarili niyo, huwag malakas. Nakakakabayan. Imagine nyo, after this recollection, ang galing, no? Oo nga, nakakatuwa. Uwi na ba tayo? O sige, uwi na tayo. Kakabahan kami nito. When do we talk to ourselves? When we think. Pag tayo'y nag-iisip, kinakausap natin sarili natin. When God said, "Let us," kinakausap niya sarili niya. Nag-iisip siya. In a nutshell, pinag-isipan ka ng Diyos. Yung araw, di niya pinag-isipan masyado yan. Let there be, boom. Let there be, boom. Pero pagdating sa atin, let us create man. Paano? In our image and likeness, pinag-isipan ka ng Diyos. Ganun ka kahalaga. Lahat ng itsura mo, pinag-isipan. Ganyan ka kaganda. Yakapin mo yon. And you will sin less. Because you will say, hindi ako bagay sa kasalanan. At dyan ka babangon. Biglang papahalagahan mo ang buhay mo. Hindi ka napapatol sa mga adik. Hindi ka na... Kasi pinag-isipan ka ng Diyos. Tignan niyo ulit yung katabi niyo. Matagal-tagal yan pinag-isipan ng Diyos. Ha?
Very creative, ha? But that is the love of God. Yan pa lang yung una, ang sarap-sarap na. Amen? God's love is creative. Second is this. Nawala. Ayan. God's love redeems you from fear. I do not know your fears, my dear friends, but some of you might be afraid of getting old, tumatanda. Huwag na kayong matakot. Matagal na kayong matanda. Yung iba natatakot, iwan ng mga anak. Yung iba natatakot, mawalan ng pera, mawalan ng trabaho, magkasakit. Marami ho tayong takot, ha? Pero this is what I know. The opposite of fear is not courage. The opposite of fear is love. Pag-ibig ang panlaban sa takot. Kaya pag takot kayo, magpapuno kayo ng pag-ibig, tatapang kayo. Who are parents here? Can I see the hands of parents? Ayan. Nangyari na ba sa inyo to, yung anak nyong maliit, na naginip, umiiyak, mami, daddy, gano'n. Anong ginawa nyo para tumahan? Meron ba sa inyong lumapit sa anak nyo, tapos sinabi mo, anak, huwag ka nang umiyak. Tapangan mo, loob mo. Alalahanin mo ang mga bayani. Pinapatapang mo? Hindi. Ang ginawa natin, niyakap. Hinagod ang likod. At sinabi mo, anak, tahan na. Huwag ka nang matakot. I love you. Nandito si Mommy at ang mga bayani. Tanggal takot. Bakit? Napuno ng pag-ibig. Look at me, my dear friends. What are you afraid of today? What are your fears? Please go to God and tell Him, Lord, takot ako. Payakap. And His love will drive away your fears. Lahat tayo may kanya-kanyang takot, ha? Kahit ho ako. Pero ang panlaban natin walang iba, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Yung iba, ang panlaban nila pera. Nakakatulong yan for pero not every time. Kasi ang pera nawawala. Subukan yung iwan ng wallet nyo dito mamaya. Pagbalik nyo, wala na yan. Buti pa ang pera, pag naiwan, nawawala, hindi na bumabalik. Ang mga bilbil natin bumabalik. Diba? Go to the Lord and tell Him, Lord, takot ho ako. Huwag na tayo magmayabang. Kilalang-kilala na naman niya tayo. Tapos sabihin natin, Lord, payakap ho. At magugulat kayo. Paggising nyo, parang may kapayapaan. Habang pinapasok ko itong bagyong ito, meron akong kapayapaan. Habang nalulungkot ka, magpayakap ka sa Panginoon. Siguro may mga ilan sa atin dito, pag narinig nyo yung tugtog na Pasko na sinta ko, iyak na kayo. May nangangaroling lang pala. Kasi may kurot. May kurot. Lapit ka kay Lord. At sabi mo, Lord, I'm very, very lonely. I am very, very afraid. I need your embrace. Every morning, a beautiful prayer is just, once you wake up, please don't get your phone. Don't do that. When you wake up, lift up your hands to heaven and say, Lord, payakap. Payakap. Minsan mararamdaman mo yung yakap, minsan hindi. Pero itong sigurado ko, gustong-gusto kang yakapin ng Diyos. Kung di pa kayo naniniwala, tingnan nyo ang krus. Ipinako pa ang mga kamay para sabihin, gusto kitang yakapin. So go to Him if you are afraid. The love of God redeems us
from fear. The third one is this: God's love echoes your name throughout all creation. God knows you. He knows your name. Ang pangalan ko po'y napakahirap. No? Yung pangalan ko, Arun. Hindi siya normal eh. Pag ako pupunta ng coffee shop, tatanungin yung name mo eh. Para isulat sa cup. Arun. Alam niyo sinusulat kung ano-ano. Harold, ganon. Minsan, Barong. Ano Barong? Aaron nga eh. So, one day, I decided to change my name. Pag tinanong ako, name, sir, ang sagot ko, All. O-L. All. O-L. All. Eto na. Yun ang inaabangan ko. Pag sinigaw na nung barista, 1 coffee for all. Takbuhan lahat eh, no? Ay, kung di yan ninyo, akin yan. Ako si All. Minsan, papalit ako pangalan ko. Name, sir, God. G-A-D. God. Sulat, G-A-D. God. Pag tinawag na, 1 coffee for God. Lahat sila, uy, si Lord. Kahit nagkakamali yung mga pangalan, kilala ka pa rin ni Lord. May mga lumalapit sa akin. Grabe, as in grabe. Yung talaga, grabe, I follow you. Ganon. I follow you sa TikTok. I follow you sa Facebook. Kinikilig pa, tumatalon-talon pa. I'm very happy to see you here, Bob Garom. What? Ha? Ginawa akong Bob Aron. Hindi ako si Bob Arong. Si ano yun? Minsan, iba-iba talaga. Wala akong magagawa. Ganun talaga. But God knows my name. I gave a talk in Canada, in Montreal. Kaming dalawa ni Bo Sanchez. Nag-mission trip kami many years ago. We were going around Canada and the US, the two of us. Going to Montreal from Toronto, we missed the train. 5 seconds. Kikita namin yung train, umaandar. Wala. The next train is 3 hours after. And the people in Montreal waited for us 3 hours. Eto na. Pagdating namin ng Montreal, yung mga tao dun sa train station, dadaling kami dun sa venue. Grabe, talagang we're so excited to see you both here. Tapos lapit sa akin yung isa, brother, ang dami dito, kilala ka. Sikat na sikat ka dito. Ako talaga, Montreal, di ba? Pumupunta ka ba doon? Di naman, French na yan eh. Halaga, oo. Ang dami nakakakilala sa'yo. Halaga, o sige, punta kami. Kay Bo, maintindihan mo, Bo Sanchez yan, maraming kilala. Pero ako, Bob Arum, sino makakilala kay Bob Arum to? Diba? Punta ako, excited. Tapos si Bo naririnig niya, no, grabe, may mga kilala ka pala rito. Oo, eto na. Pagpasok namin ng hall, nakita namin yung malaking tarpaulin ng pangalan namin. Welcome, Brother Bo Sanchez and Brother Aaron Gagno. Gog na ako eh. Hindi Gagno. Alam mo, ang lakas ng tawa namin ni Bo. Doon pagpasok pala, talaga tawan-tawa kami talaga. Hindi kami makapasok sa loob. Nandun kami sa labas, tawa kami ng tawa. Kasi kilala ka rito. Sikat na sikat ka. Gagno. Kaya nung ako na nag-talk, good evening everybody, thank you for waiting for us. My name is, when you read my name, my family name, you don't, it's silent N.
Hindi ko na sinabi. Pero sabi ko, diba, parang, but God knows my name. Yun yung mahalaga, ha? Baka minsan, di na kayo kilala ng mga magulang nyo kasi may Alzheimer sila. But God knows your name. God knows your name. Tapikin nyo nga yung katabi nyo, sabihin mo, God knows your name. God knows your name. The Catechism of the Catholic Church says, your name is your name for all eternity. Yung pangalan mo ngayon, pangalan mo yung magpasawalang hanggan. So please, kayo mga parents, mga lolo't lola, pag kayo magkakaroon ng bagong baby, ingatan nyo ang pangalan, ha? Kasi pangalan nila magpasawalang hanggan. May I suggest, please do not call your children or babies coming, wag yung ipangalan na Jesus. Hindi nyo mapapagalitan. Pasaway ka talaga, Jesus. Ay, sorry, Lord. Isip kayo ng iba. Wag yan. Your name is your name for all eternity. Naalala ko yung kaibigan ko, ang pangalan niya, Pambihira. Yun ang pangalan niya. Kasi nung pinanganak siya, sabi nung tatay niya, abay, pambihirang bata. Hindi ko kamukha, hindi kamukha ng nanay. Yun ang sinulat sa birth certificate, Pambihira. Ang apelido Santos. Kaya nung maliit siya, niloloko siya ng mga kalaro niya, Pambihira, Pambihira. Inis na inis siya sa pangalan niya. Kaya nung teenager siya, nagpalit siya ng name. Sabi niya, I'll change my name. My name is Pambi. Pambihira pa rin, di ba? Si Pambihira naging lawyer. Pag lawyer ka, kailangan mong ipaskil yung pangalan mo sa pintuan ng opisina mo. So nilagay niya yung pangalan niya. Attorney Pambihira Santos. Lumulutas ng mga pambihirang kaso. So talagang inis na inis siya sa pangalan niya. Sabi niya sa pamilya niya, pag ako namatay, huwag niyong ilalagay ang pangalan ko sa puntod ko, ha? Walang pangalan. Date of birth, date of death lang. Kakahiya ang aking pangalan. Pambihira namatay. Sinunod siya ng pamilya niya. Sa puntod niya, walang pangalan. Date of birth lang niya and date of death. Kaya lahat ng napapadaan, huy, pambihira! Pambihira, walang pangalan. Your name is your name for all eternity. God knows your name. Can you put your hand upon your heart and say this, God knows my name. Alam niyo ibig sabihin nun? Pag kilala ka ni Lord, alam niya yung dinaraanan mo at dadaanan mo. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang pag-ibig ng Diyos sinasabi sa iyo, I know your name. Naku, buti kung I know lang. He has written your name in the palm of His hand. Alam natin na kanta yan. Nakauki kailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Hindi kita malilimutan. Kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan. Kailan may di pababayaan.
Kandila na lang at bulaklak ang kulang. Kasulat. Kailan kayo nagsusulat sa palad? Pag-exam. Mahalaga. Pag mahalaga dito. Pag hindi masyado mahalaga sa papel kasi pwede mawala. Pero ito hindi ito mawawala. Tapos malapit pa sa puso. Yun ang sabi ng Diyos sa iyo. Yung pangalan mo, mahalaga sa akin. Receive that kind of love. Baka hindi nyo natatanggap sa kung kanino man yon. Tanggapin nyo kay Lord. Kilala kayo ng Diyos. God's love echoes your name throughout all creation. The next one is this. God's love makes you belong. Gusto kang mahalin ng Diyos sa konteksto ng komunidad, sa konteksto ng simbahan. Kaya I really encourage you, come back. Stay here. Stay in the church. Stay in your community. Dito sa spiritual community nyo, stay there. And be loved by the Lord there. Sapagat ang pag-ibig ng Diyos is very, very clear. Maybe your family is not so loving. That is why the Lord is bringing you to a community for you to be reparented and to be loved. Kaya, punta tayo sa simbahan. So let me talk to those who are serving in the church. Tayo mga naglilingkod sa Diyos sa simbahan, kasama na po ako dyan. Please, look at me everyone. If you're serving in the church, please be very kind. We cannot be judgmental people. Because the kingdom of God will be known by your kindness. Marami hong tao sa labas, litong-lito sa buhay. Walang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Saan sila pupunta? Dito. Sino magmamahal sa kanila rito ng pag-ibig ng Diyos? Ikaw. Kaya ang panalangin ko, if you're serving in the church, sana yung mukha mo, hindi mukhang suso. Alam niyo yung mukhang suso? Yung salubong ang nguso, kilay at ilong, ang tulis, lahat ng papasok, galit ka. Wag. Dapat tayo ay sobrang loving, not judgmental. Lay ministers, you will relate with me when I tell you this. May mga nagsisimba, hindi marunong tumanggap ng komunyon. Di ba? Bibigyan mo, nalilito ka sa kamay o sa bibig. Kasi nakaganito. Sabay. Ikaw, saan ba? Hatiin natin. Oh, ayan. Diba? Yung iba naman, pag nangumunyo, nakasara ang bibig. So pag pinasok mo, itutulak mo pa. Yung iba naman, laki ng bunganga. Katawan ni Kristo, Amen! Diba? Kahit malayo, masushoot mo. Yung iba, pag tumanggap ng katawan ni Kristo, pag talikod, dala-dala yung anak, ipinapakita sa anak, si Lord. Yung iba pagtalikot, kakaway-kaway pa sa mga kaibigan. Ay, kamusta na kayo? Si Lord kitang-kita sa bibig. How do we look at them? I pray that you look at them the way Jesus looks at them. Yung mga hindi marunong mangumunyon, nagsubok bumalik sa simbahan. Para ano? Mahalin niya ulit. Kaya hindi alam eh. Yung iba na pinapakita yung ostya sa kanyang anak, the great evangelizer. Grabe. Yung mga lalaki ng bibig, Amen! Yung mga ganon, yung parang El Shaddai, Amen! Excited to receive Jesus. Kaya lang, pag judgmental tayo, hindi marurunong. Yung maglalagay ka ng ash, di ba? Yung abo. Nakaganon eh. Komunyon ba to? Hindi to komunyon. Kasi once a year lang pumasok na simbahan. Susungitan pa natin.
That is not the love of God. Kaya tayong dapat pinaka-kind, pinaka-mabait. A few weeks ago, we were in Starbucks. Kami ng anak ko, nandito po ang anak ko. At yung isa ko pang anak at ang asawa, kaming 4. Punta kaming Starbucks. Yung Starbucks na pinakamahabang pila sa buong Pilipinas. Ewan ko, ayoko na sabihin kung saan, sa Hiraya, sa Tagaytay. No? Haba nung pila. Grabe, ang haba talaga. Tapos, pahaba pa siya ng pahaba. Dahil dumarating ang mga seniors. Hindi sila pumipila. Sa pahaba ng pahaba yung pila. Mamaya nung kami na, yung nasa harapan ko, 1 tao lang, pero ang order niya 10. At ang hindi isang order, isa-isa. Kasi meron siyang discount card. Pa-punch, ano yung number, pa-punch, ano yung number, bayad isa-isa. Ang tagal! Yung anak kong lalaki, this is too long. Sabi ko, anak, relax, relax, anak. We wanted to be here to enjoy the surrounding, and we are doing it now. So sit down, relax. So I was calm. Binigyan ako ng extra grace ni Lord nung oras na yon. So ako relax. Nung ako na, kaya ako nagpunta doon. Kasi yun lang ang may kapeng meron doon na gusto ko. Hindi ako nag-i-Starbucks. Nescafe lang ako eh. No. Meron doon yung kape na Hiraya. Natuwa ko nung una kong punta. So talagang punta ako. Nung kami na, wala siya. What? Sira ho yung aming haba ng pila ko. Pero ang bait ko, talaga wala. Anong merong iba? Ay, meron pong ganyan-ganyan. Tapos yung anak ko, ay wala na po ito, naubos na. Ha? Anak, tingnan mo. Natagalan pa kami. But I was kind. Why? God gave me that grace to be kind that moment. Because when I went home, I received a message in TikTok. Sabi dun sa TikTok, Sir, kayo po ba yung nasa Starbucks kanina? Ako po yung nag-serve sa inyo. Gusto kong sagutin, ikaw ba yung mabagal? Sabi ko, yes, I was the one. Tapos sabi niya, Sir, next time, pag pumunta kayo, pwedeng magpa-picture. Nakita niyo kung masungit ka, tapos biglang darating dito yung sinungitan mo. Gusto niyang mahalin siya ni Lord. Tapos pagpasok niya, nakita ka, andito pala to. Muwi na. The kingdom of God will be known by your kindness. So please, be very, very kind. Pag kinakausap ko yung mga pare, lalo na yung mga kaibigan kong pare, sinasabi ko sa kanila talaga, Father, ako, if I may say this to you, dapat ho kayong mga pare, pinakamagaling kayong mag-sermon. Pinakamagaling kayong mag-sermon. At pinakamabait kayo. Saan? Sa patay. At sa binyag. Bakit? Ang dami diyang hindi nagsisimba. Magsisimba tuloy. Dapat ang galing nyo. At mabait kayo kasi namatayan. Binyag, di kayo pwedeng magsusungit dyan. Kasi bumabalik lang yung mga tao. Ngayon lang. May mga na-attendan akong binyag, nagagalit yung pare. Sumagot ng malakas. Tinatanong kayo, lakasan nyo. Talagang. Hindi na babalik yun. Bakit? Inaway. Parang ngayon lang bumabalik. Tapos hindi pa tayo kind.
Our job is to reflect the love of God. Yeah, we want rules and everything, but kindness will change people. Go to your houses, to your homes. Are you kind to people? Mabait ba kayo sa mga kasambahay? Kasi mahirap, simba ka. Pag uwi mo, oh, bakit hindi ba nilinis to? Galit ka agad. Galing sa simbahan. Kaya yung kasambahay, ate, saan ho ba kayo galing? Sa sabo o sa simbahan? Kaya pag iniimbita mo, simba tayo, ayoko ho. Baka magkasungay ako eh. They want to experience the love of God. You want to experience that. The love of God tells you, you belong. And the belongingness happens in the church. Also, please, love your priest. Mahalin niyo yung leader ninyo, ang pare. Napakahirap po ng buhay nila. Hindi yan madali. Do you agree? Pag ang kasama nila ay palaging mga bata, uhusgahan. Pag matatanda, pag ang kausap may hirap, pag mayayaman, ang dami. Kawawa. Mahalin. Tulungan din. Tingnan nyo rin itsura ng pari. Baka wala nang pambili ng sapatos. Yung pari sa amin, sa parish namin, very accommodating. Yung pag may nagbibigay, nagpapasalamat siya. Sabi niya, may nagbigay sa akin nung Pasko, suklay. Kalbo siya. Walang biro. Talaga, kalbo siya. Pero sabi niya, thank you, Lord. May umaasa pa na magkakabuhok ako. Because that is also the love of God telling us, you belong. You belong. Tingnan niyo yung katabi niyo. Kailangan ba yan ng pag-ibig? Mahalin niyo. Naalala ko yung mister, ang tagal na niyang hindi nagsisimba. Nung linggo, nagsimba siya. Yung misis niya nagsimba ng umaga siya, pumunta mag-isa sa simbahan. Hapon, nagmisa. Alam ng misis, tuwan-tuwa yung misis, pagdating niya sa bahay, yung mister, nagulat si misis, bigla siyang binuhat. Sabi ng misis, nakinig ka sa sermon ni Father, ano? Sabi niya, oo. Ano sabi ni Father? Mahalin ang asawa. Alam mo, sagot niya, hindi. Ang sabi ni Father, carry your cross. May mga dapat ba kayong binubuhat na mga taong dapat buhatin at mahalin? Sila maglalapit sa iyo sa Diyos. Before I go to the end, the last words of God when He said, I love you, let me show you my ministry. Ito po yan. Tingnan niyo. You can take a picture of this, ha? Baka gusto niyo mag-follow sa akin sa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Yan po yung mga pages ko. Pati TikTok, pinasok ko na. Kaming mag-asawa, we won the CMMA Award for Best Podcast. And that's a blessing from God. And last Sunday, I won the Catholic Social Media Awards for Best TikTok. Grabe, no? Hindi pa ako sumasayaw niyan. We just give inspiration to people. I could be your virtual mentor or your virtual friend. Just follow me in these things, ha? Matutuwa kayo. Kaming mag-asawa, meron din kaming program that we do every Monday and Friday. We started this program day 1 of lockdown of Metro Manila. We call it Qua-Retreat. Sabi namin, magka-quarantine tayo, mag-retreat tayo.
So we opened it in Facebook, and thousands of people all over the world joined us. And we did it Monday to Monday. Walang tigil. Monday to Monday, 9 p.m., araw-araw, for 62 days. After 62 days, nag-isa pang lockdown, we changed it to this Quarit Start. Naging Quarit Start na. During quarantine, we can restart. And we've been doing this since then. And you can join us every Monday and Friday, Facebook page ko and YouTube page ko. Punta lang kayo. 30-35 minutes, you will be inspired. Also, this is our podcast, Umagang kay Gogna. You can listen to our podcast in Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and 3 more other platforms. Pero yan po yan. No? Pwede niyong accompaniment yan habang nagda-drive, habang kayo ay merong ginagawa sa bahay, nag-exercise, pwede niyong pakinggan yan. Be inspired. Also, I lead the feast. I'm a feast builder. I preach every Sunday in Bellevue Hotel in Alabang. At ito po yung aming mga schedule. I preach there at 9 a.m., also at 12 p.m. These are 2 different batches of people who come. This is free doon po sa ballroom. Ito po yung itsura namin. Ganyan. Punong-puno po yan. Tapos yung mga tao, palaging tawa ng tawa, ang sasaya. Bakit? Kasi yung speaker, kwela. No? Kung ano-anong aking ginagawa. Pero hindi lang yon, kumukuha rin kami ng mga paring masaya. Because we believe that the feast is the happiest place on earth. Because we serve a happy God. Masayahin ang aming Diyos. So this is our schedule at the feast in Bellevue. If you have time, if you're not serving in your parish in the morning, you can join us. We also have a lot of feasts in our diocese. We have one in South Mall. No? Pwede kayong pumunta doon. Cinema, IMAX. Wow! Social. Sa IMAX, punta po kayo doon. We have 2 sessions there led by James Nicolas. Meron din kaming Wednesday evening sa Festival Mall. Meron din kaming afternoon ng Bellevue Hotel. So we're all over the place. We just like to spread the good news and the hope and the goodness of God. Also, I'm a writer and these are my books, Lasting Gifts You Can Give Your Children. If you're a parent, you need to have this book. Ito ay parenting book that has blessed a lot of people. Merong video ko na nag-viral noon. It's about parenting hats. It's about changing your hats depending on the age of your children. Galing po yan sa librong ito. One time, may babae messaged me. Sabi niya, Sir, salamat po sa libro niyong Lasting Gifts. Dahil po dyan, tumino ang nanay ko. So ako tawan-tawa. Sabi ko talaga, tumino nanay mo. Opo, ganon. 2 weeks after, nagkita kami, andun yung nanay niya. At kinikwento yun, tapos tawa kami ng tawang 3. After chatting, umalis na yung anak. Naiwan yung nanay. At alam mo, sabi ng mami, Sir, wala hong biro. Umiiyak. Dahil ho sa libro nyo, inayos yan yung relasyon ko sa anak ko. Sabi ko, bakit? Kasi itong anak ko, habang lumalaki, nagiging astronaut. Sabi ko, anong astronaut? Palagi niyang sinasabi, I need space. Dahil sa libro nyo, nalaman ko yung gagawin. Maganda na yung relasyon namin ngayon. Iyak siya, niyakap niya ako mahigpit. Tapos sinalikan ako, sinampal ko nga. Lasting Gifts You Can Give Your Children. Please read it. It is going to change the way you parent. Not just small children, kahit yung mga anak mong may asawa at anak. You have to read this. Huh? Another book I wrote with my wife is for married people to bring out the best in your marriage. Keep the love alive. Napakasarap basahin. Tatawa kayo habang nagbabasa.
All my books are bestsellers because they are funny to read. The way I talk is the way I wrote it. Ha? Tingnan niyo kung paano ako mag-talk. Tatawa ka, pero may matututunan ka. Parehong-pareho sa libro. Kaya mag-ingat kayong magbasa mag-isa. Another book I wrote with my very good friend Bo Sanchez ay ito. Kung gusto mong yumaman, huwag kang mangutang. Maniwala kayo, Bombay na nagsasabi sa inyo. Nawalan ako ng negosyo. This is a financial book. We wrote it Taglish. First time namin magsulat magkasama ni Bo, Taglish pa. Nakakatawa, but it is gonna help you. And another book I wrote a lot of books, but this is a book, if you want to reach your dream, there will be many, many obstacles. Read this. You need a breakthrough to get to your dreams. Kaya yan po ang librong yan. And because you are here tonight, kahit napakahalaga ng mga ginagawa nyo sa buhay, no? Napakahalaga ng Batang Quiapo ngayon, kaya andito pa rin kayo. And because of that, look at the screen. I would like to give you my book free. Free autograph. Klarong-klaro yan. Kayo talaga. Nakita nyo lang yung free, palakpak na kayo. Hindi pa tapos. Free autograph. Nakalimutan nyo, Bombay ako. We set up a book table over there. Andun po yung book table namin, ha? Before you go, you need to get your books and buy them. Bless my ministry. It will also bless you. You won't find them in any bookstores, only in Lazada, Shopee, and TikTok Shop. Just look for my name, Aaron Gogna Books. But they are all here now. You can buy all of them. Huh? Let me end. The ending of Isaiah 41 verses 4. God is saying, I love you. Anong ibig sabihin yan? Ito po ang ibig sabihin nito. That God's love makes you special. Yan po ang anak ko. Kabukang kamukha ko, ano? Parang ayaw niyo maniwala. No. Helene is here. My daughter is here. Helene, can you stand up? Show yourself to them. Thank you, anak. We waited for her for 9 years bago kami binigyan ni Lord. Pagtapos magkasunod pa. Sabi ng doktor namin, may plano ba kayo mag-family planning? 9 years kami naghintay. Diba? And the Lord gave us. You are special. What does it mean when I say you are special? When God says you are special? Let me tell you this through a story. This is my ending. Alam niyo ba yung kwento ni... O kilala niyo ba sila? Si Brad at saka si Angelina. Hindi yung mga artista, iba yun. Si Brad at si Angelina, they are lovers in a certain town. Ang pangalan ng town and tribe ay Mekekekwek. Yun ang pangalan. Mekekekwek. Anong pangalan? Ang gagaling nyo. Mga taga doon ba kayo? So, this town, Mekekekwek, they have a peculiar custom. And their custom was this: if you want to marry a girl, you need to pay dowry. And the dowry is in the most prized possession of the town. And what is the most prized possession of the town? Cows. Baka. Baka. Ilan? 1 is the minimum, 10 is the maximum. Tapos ilan ang babayaran mo? Depending on the beauty of the woman. Kaya pag maganda yung babae, ang mga 7 cows ang pambayad dyan.
Pag hindi masyado, mga 4. So tingnan nyo mga katabi nyo, mga ilang cows kaya yan? Ha? Anong kambing? Cows lang. Ha? 1 minimum, 10 maximum. So si Angelina at si Brad, they are lovers. And then one day, Brad said, Angelina, prepare your family. I'm going there. I will ask for your hand in marriage. Oh, si Angelina told the family. At dumating ang kanyang mga kamag-anak. Para doon sa araw na yan, doon sa bahay. Konti lang. Mga 82. Konti, ano? Doon sila. Nagtago sila sa likod ng kortina. Makikinig sila sa dialogue ni Brad at yung tatay ni Angelina. Tapos dumating na si Brad. Si Angelina nandun, nakatago sa likod ng kortina, sumisilip-silip, nagtitinginan sila ni Brad. And there were 2 chairs here. This is the custom. The man will ask the daddy. That's all. No one should be there. So si Brad asked the dad, Sir, I am here to ask for the hand of your daughter Angelina in marriage. Will you say yes? And you know what the dad said? Brad, today is your day. Yes! Ay, ang saya. Alam mo yung 82 na kamag-anak sa likod ng kortina, nagwe-wave back. Si Angelina at si Brad nagtitinginan, umiiyak. Saya-saya nila. Si Brad was also happy. And then, the ultimate question. Sir, how many cows do I need to pay for your daughter in marriage? By the way, the cows were never decided here. The number of cows, not here. It was decided a long time ago. Pag pinanganak ang batang babae, lahat ng kamag-anak titingin at doon bibigyan ng number of cows. Pag lumabas yung baby, tapos, ang cute! Mga 6 cows yan. Pag lumalaki yung bata at gumaganda ng gumaganda, uy, 7 na. Pero kung lumalaki tapos pumapangit, 4 na lang. So si Angelina, meron ng count kung ilang number of cows. Alam na ng lahat, alam din ni Angelina kung ilan. So let me describe Angelina to you so that you will know the answer of the daddy. Can you use your imagination, everybody, ha? Para makita niyo yung description ko kay Angelina. Imagine. Para malaman niyo bakit yun ang hiningi ng daddy. Let me describe Angelina. Si Angelina, mabait. Yun na lang, basta mabait. Mahihirapan ako mag-describe. Nasa simbahan tayo eh. Basta, imagine, mabait si Angelina. Kaya si Angelina, 1 cow. 1 cow lang. Alam ng lahat yun, the whole town. Yung 82, alam nila. Angelina knows it. Maliit pa lang siya, alam na niya eh. 1 cow lang siya. Kasi ang laki ng gano'n, laki ng mata. Yung gano'n, no? Mahirap talaga. Angelina eh. No? So the dad said, Brad, for my daughter Angelina, you only need to pay 1 cow. And you know what Brad did? Brad stood up. Yung mukha niya parang, excuse me, sir. Excuse me. I cannot pay 1 cow for your daughter. Hindi ko kayang bayaran ng isang bakang anak niyo. I am sorry. I cannot pay 1 cow for your daughter. Grabe, yung 82 na kamag-anak sa likod ng kortina, galit na galit. Gustong lusubin si Brad. Yung daddy tumayo at sabi, minimum na hiningi ko, ayaw mo pang ibigay? Angelina was really weeping. Tapos si Brad, yung mukha niya talagang disgusted. At sabi, excuse me, sir. And then looked at Angelina, Sir,
I cannot pay 1 cow for Angelina. I cannot. Why? Because, sir, Angelina is not just beautiful. She is the definition of beauty. And so for her, sir, I will pay 10 cows. Nahimatay yung 82 na kamag-anak. What? 1 cow, babayaran mo ng 10 cows? What happened? And true enough, Brad paid 10 cows for Angelina. And then after a year, the whole town of Mequequequec finally realized that Angelina was the most beautiful woman of the town. Nakita ng mga tao ba? Maganda nga ito. Na dati ang tingin nila 1 cow lang. Wala yan. Di pinapansin. Pero ngayon parang maganda nga. Everybody finally realized that Angelina was the most beautiful woman of the town. Kasi si Angelina lang yung binayaran ng 10 cows. Yung asawa ng mayor, 7 lang eh. Yung Miss Universe nung may Mequequequec, 8 nung kinasal, 8 cows lang. Only Angelina was paid 10 cows. And because she was paid 10 cows, she started to talk like a 10-cow wife. She started to walk like a 10-cow wife. She started to think like a 10-cow wife. She started to act like a 10-cow wife. And her beauty came out. And everybody realized that she was really beautiful. That's the same story I told these beautiful women in the coffee shop. Yun lang ang sinabi ko. Wala akong ibang sagot na binigay. Kaya pag sabi nila, ang pangit-pangit ko. Alam niyo sabi ko, can I tell you a story about Brad and Angelina? Nung sinabi ko yung kwento, yung mukha nila parang, yung luha nila tumigil eh. Tapos sabi nila, thank you po. Tapos tumayo, malis. Ngayon, itong magagandang babaeng sinasabi ko sa inyo, may asawa na, may mga anak na, matitino na. Look at me, my dear friends. You are more than 10 cows. You were paid by the blood of Jesus. That's how important you are. Start embracing that truth. Your beauty will come out. And you will say no to sin. You will sin less. Receive the love of God each day. Pag nakakita kayo ng mga Christmas lights na kung mga ganyan-ganyan, sana marinig nyo ang sinasabi ng Diyos. You are more than 10 cows. Pag nakakita kayo ng Jesus in a manger, you are more than 10 cows. I came here for you. That is how important, beautiful you are. And may your true beauty come out. And you will bless the world. In Jesus' name, amen. Can you close your eyes and bow down your head? Just remain seated. Let's pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, we ask that you allow us to remember stories, words tonight that you need me to remember, that you need me to bring. That you need me to embrace. Lord, I pray for my brothers and sisters. They have given time to be here, to listen to you. I pray that you have spoken to their spirits. I also pray that you be with them in their sorrow, in their fears, in their trials, in their storms.
Just be with them, oh God. You know what they need. You know the desires of their hearts. You know their dreams. Be with them, oh God. Meet them where they are. And lift them up. And whisper to their hearts that they are beautiful, amazing, that you know their name, that they are loved, and they are special. Remove all their fears. Replace it with your peace, with your joy, and with your love. We are claiming this love tonight. Open our eyes of faith to see that we are loved by you every single day. This is our prayer. We are claiming through the intercession of our Blessed Mother, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Can you look at your friend beside you? Kamag-anak nyo yata yan, kaibigan. Tignan mo, sabi mo sa kanya, you are loved. Thank you, everybody. God bless you. Merry Christmas. Thank you.